Philippine Consulate sa Hong Kong at Department of Migrant Workers nagpaalala sa mga OFW sa nasabing lugar na mag-ingat sa mga visa fixers at sa mga nag-aalok ng mga surrogate job. Ito yung babayaran ka ng malaking pera para ipagbuntis ang anak ng iba. Nababahala ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa ulat na mayroong sindikato na nananamantala sa mga migrant domestic workers na naroroon. Ayon sa pahayag na inilabas ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, inaalok ang mga terminated o hindi na makapagtrabahong OFWs na maging surrogate mother sa bansang Georgia. Ngunit pagdating doon ay nagiging biktima ng panggagahasa at sapilitang abortion. Ayon naman kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, makikipagtulungan sila sa mga kinauukulang otoridad tungkol sa mga insidenteng ito. Well, kung ito'y kaparehas nung nangyari sa Cambodia noon ay hindi OFW arrangements. Technically, they are not employees, no? But nevertheless, we're working with the DFA along this matter. The DFA takes the lead here. Samantala, pinag-iingat rin ng mga Pilipino na nasa Hong Kong mula sa mga visa fixer na nangangakong po pwede pa ring mamalagi at maghanap buhay doon. Ito'y kahit hindi na nagtatrabaho ang isang migrant worker sa employer na nakasaad sa kanyang Standard Employment Contract o SEC. Ayon sa konsulado sa Hong Kong, mayroon ng mga Pilipinong naaresto at nahatulan ng false representation to an immigration officer dahil sa modus operandi na ito. Muli namang nagpaalala ang DMW na maging alerto at mag-ingat sa mga masasamang loob na tinatarget ang mga Pinoy na nais maghanap buhay abroad. So ang payo natin sa mga kababayan natin, maging matalino, huwag magpaloko, huwag pumatol sa recruiter na hindi lisensyado ng DMW, huwag pumatol sa arrangement na walang work visa, yung mga visa-free arrangement sa Southeast Asia, Hong Kong included. Samantala, sa Hong Kong pa rin nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga OFW na huwag magpapahiram ng mga bank account or mga bank information. Dahil 3 mga kababayan nating OFW ang nakulong doon. Dahil ang mga bank information nila ay nagamit sa illegal na transaksyon at sa money laundering. Nabantayan ng Department of Migrant Workers ang mga kaso ng money laundering scam lalo na sa Hong Kong. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 3 OFW na ang nakulong matapos mabiktima ng mga scammer. Pero pinakawalan din kaagad. Ang umano'y modus, mambudol ng OFW na magpahiram ng bank information kapalit ang pera. Yung modus ay ipahihiram yung bank account information for a fee ng mga scammers. Babayaran yung Pilipino, yung OFW na magpapahiram ng bank account information niya. Akala nung OFW na biktima, innocent transaction lang yon, nakalibre pa siya, nabigyan siya ng pera just for sharing bank account information. Yung pala, yung bank account gagamitin sa money laundering. Kaya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Hong Kong authorities para tuldukan ang modus na ito. Dito sa nangyayari na ito kasi talagang victimization talaga ng inosensya ng ating mga OFWs about this whole scheme or modus, and yes, we're working closely with the Hong Kong authorities. May paalala rin si Kakdak sa mga OFW. At sa mga kababayan natin, umiwas po sa scam na ito. Huwag niyong pahihiramin ang bank account information ninyo because these are among the scams that we identify. Tinitignan din ng DMW ang isa pang modus kung saan inaalok ng libreng ticket online ang mga Pilipino para magtrabaho sa ASEAN countries. I-recruit sila online tapos sasabihin, hindi nakita, hindi nasilayan man lang yung recruiter online, tapos bibigyan ng libreng ticket, akala nung visa free, pero ang pain is Malaysia or Thailand. Yan ang mas kilala. Ngayon, pagdating doon, sasabihin, ay, hindi ka pala dito sa Malaysia, Thailand. Sa Myanmar, Cambodia, Laos ka pala. So, dadaling ka doon. Wala na. Kumbaga, nadagit ka na eh. Wala ka ng choice. Ayon sa DMW, nasa 1,000 na ang bilang ng mga returning OFW na natulungan ng ahensya. Ang mga ito, biktima rin ng iba't ibang scam abroad. Kaya ang panawagan nila, maging maingat, maging mapanuri sa recruiter at huwag magpalinlang sa mga alok na tila ba ay too good to be true.
Kaya mga kababayan kong OFW, sa lagi or madalas na paalala ng ating gobyerno or ng DMW, ay sana naman ay umiwas tayo sa mga ganito para hindi tayo magaya sa mga nabiktimang kababayan nating OFW. OFW ako, OFW ako.